Sa pagpapatuloy ng ating kwento, tumigil si Tang sa pag-atake ng mapagtanto niyang nag-iipon ng enerhiya ang isa sa mga replika upang pasabugan ang sarili nito. Napansin din niya ang 8 pang replika na nakapaligid sa kanya at hinaharangan ang lahat ng posibleng daan, malinaw na layong pigilan siyang makatakas mula sa nalalapit na pagsabog. Batid ni Tang na malubha ang magiging pinsala kung madadami siya, kaya napilitan siyang gumamit ng iba pa niyang kapangyarihan. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa loob ng ilusoryong mundo, subalit bago pa maabot ng pagsabog si Tang ay agad niyang ginamit ang Peacock Transformation Spatial Teleportation. Muling lumitaw si Tang sa likuran ng 8 replika at mabilis na inatake ang isa sa mga ito. Gayunpaman, bago pa man tumama ang kanyang suntok ay pinasabog ng replika ang sarili nito. Muli niyang naiwasan ang pagsabog sa pamamagitan ng teleportation. 7 na lamang ang natitirang replika, at sabay-sabay nilang pinagsama ang aura ng Golden Liger Flame. Mula sa kolektibong enerhiya ay nabuo ang isang virtual na imahe ng Golden Liger, na agad umatake gamit ang Golden Liger Roar. Hindi ito naging malaking banta kay Tang, dahil muli niyang ginamit ang kanyang espesyal na teleportation technique. Sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa likuran ng mga replika at walang pag-aalinlangang umatake gamit ang kombinasyon ng Blue-Silver Overload Spear at 1,000 Accusing Fingers. 2 sa mga replika ang tinamaan at agad na nawasak. Sa hindi inaasahang sandali, biglang nagsalita ang isa sa mga natitirang replika. Ngumiti ito at hayagang humanga sa 4 na bloodline power na ginagamit ni Tang. Dahil sa interes nito, nagbago ang anyo ng replika at naging eksaktong replika ng Crystal Great Demon Emperor. Ipinahayag nito na personal siyang nagpunta sa lugar upang makipaglaro kay Tang. Pagkatapos ay nagbigay ito ng 2 pagpipilian. Ang una, tanggapin ni Tang ang pagkatalo at pahihintulutan siyang umalis, kapalit ng buhay ni Gu Li. Ang pangalawa, kung makakayanan ni Tang ang mga pag-atake nito sa loob ng 1 minuto, lalabanan siya nito ng patas, gamit ang parehong antas ng cultivation, at palalayain si Gu Li. Tinanggap ni Tang ang hamon, ngunit naglatag siya ng sariling kondisyon. Kung siya ay matatalo, dapat pa ring palayain si Gu Li. At kung siya naman ay makaligtas sa loob ng 1 minuto, hindi siya dapat pilitin itong sumali sa Crystal Palace. Ngumiti ang replika ng Crystal Demon Emperor at walang pag-aalinlangang sumang-ayon sa mga kondisyon ni Tang. Bago nagsimula ang laban, pinaalalahanan muli ng replika ng Crystal Demon Emperor si Tang, kailangan lamang niyang makaligtas sa loob ng 1 minuto. Ipinangako rin ng replika na hindi niya gagamitin ang kanyang buong lakas, ngunit binalaan si Tang na dapat niyang ibuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan dahil hindi ito magpapakita ng awa. Napagtanto ni Tang na hindi na niya pwedeng pigilan ang kanyang lakas, kung gagawin niya iyon, mamamatay siya. Umatake ang Crystal Demon Emperor gamit ang kombinasyon ng kapangyarihan na kinopya niya kay Tang, Blue-Silver Overload Spear at 1,000 Accusing Fingers. Habang nasa kalagitnaan ng paglipad ang mga sibat, sinundan pa ito ng time acceleration. Nabigla si Tang sa bilis ng paglipad ng mga sibat, at hindi pa tapos ang Emperor, ginamit din ito ang Broken Space, isang kakayahan mula sa Peacock Transformation, upang pigilan si Tang sa paggalaw. Humanga si Tang sa lakas ng kalaban, para sa kanya, karapat-dapat talagang tawaging number 1 Great Demon Emperor ang nilalang sa kanyang harapan. Ginamit ni Tang ang time delay ability upang pabagalin ang mga sibat at sabay na iwinasiwas ang kanyang espadang gawa sa enerhiya. Sa dinaanan nito, nahati ang espasyo at nahigop sa loob ang mga atake ng Emperor. Namangha ang Emperor sa ginawa ni Tang at nagtaka sa kakayahan nito. Pagkatapos mapigilan ang atake ng kalaban, mabilis na sumugod si Tang at ginamit ang kanyang Golden Wing Transformation. Hindi maitago ng Emperor ang tuwa at mas lalo siyang naging interesado kay Tang. Ginamit ng Emperor ang kapangyarihan ng Immortal Phoenix Bloodline, at agad naramdaman ni Tang ang lakas nito. Napahinto siya sandali upang guluhin ang isipan ng Emperor gamit ang Purple Demon Eyes. Sandaling napahinto ang replika, sinamantala ni Tang ang pagkakataon, mabilis siyang lumipad at ginamit ang Heavenly Fox Transformation Lock of the Spirit, kasabay ng paggawa ng Blue-Silver Overload Spear na agad niyang hinagi sa kalaban. Direktang tinamaan ang replika, ngunit hindi ito nagtamo ng pinsala. Nabigla si Tang at nagtaka kung anong klaseng kakayahan iyon naganap na immune sa atake. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtataka,
ginamit ng Emperor ang Purple Demon Eyes laban sa kanya. Nagulat si Tang nang mabilis nitong matutunan ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang tumbasan ang lakas nito, ngunit hindi niya nagawa. Alam niyang kapag na-control siya nito, katapusan na niya. Sa seryosong sitwasyon, naisip ni Tang na tanging pagsunog ng kanyang bloodline power ang kanyang tanging paraan. Gamit ang buong lakas, kumuha siya ng buwelo at sinubukang atakihin ang Emperor gamit ang Blue-Silver Overload Spear, ngunit napansin niyang nagiging karagatan ang paligid. Pinalibutan siya ng tubig. Ginamit ng replika ang kakayahan ng Endless Heavenly Spirit Emperor upang pigilan ang kanyang kilos. Akala ng Emperor na matatalo niya si Tang gamit ang teknik na iyon, ngunit hindi niya alam na si Tang ay isang Ocean Lord sa kanyang nakaraang buhay. Sanay siya sa lakas ng karagatan. Hindi sinasadya ng Emperor na ang teknik na iyon ay magiging pabor pa kay Tang, marahil bunga ng swerte ng Heavenly Fox transformation na ginamit niya kanina. Inilabas ng Emperor ang kanyang kristal na espada at umatake, na nagbunga ng matalim na enerhiyang gawa sa tubig patungo kay Tang. Hindi siya umiwas, sa halip, tinitigan niya ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong nawasak bago pa siya tamaan. Nabigla ang Emperor sa kakayahan ni Tang na kontrolin ang kanyang water element attack. Pinatindi pa ni Tang ang kanyang kapangyarihan at mabilis na tumalon patungo sa Emperor, na ngayon ay hindi maiwasang mamangha sa kakayahan niya. Napahinto si Tang sa kanyang pag-atake nang mapansin niyang lumalaki ang katawan ng Emperor. Sa gulat niya, hindi niya naiwasan ang mabilis na atake nito gamit ang malapad na kamay. Direkta siyang tinamaan at tumilapon pabalik. Bagaman tumama ng direkta, hindi malubha ang pinsala ni Tang. Napansin niya rin na bumalik sa normal ang katawan ng Emperor. Sinabi ng Emperor na tapos na ang 1 minuto at pinuri si Tang dahil nakaligtas siya sa pagsubok. Natuwa si Tang dahil nagawa niyang mabuhay sa loob ng 1 minuto. Bumalik sa normal ang paligid at nasa harapan na niya ang pinto ng Crystal Palace. Naisip niya na napakalakas ng Crystal Great Demon Emperor, kahit na pantay lang ang cultivation level nila, wala pa rin siyang panama rito. Napagtanto rin niya na isang malaking pagkakamali ang pagpunta sa Crystal Palace, dahil hindi niya inaasahang mapapansin siya ng Emperor, at hindi niya alam kung ano ang magiging aksyon nito sa hinaharap. Habang abala siya sa pag-iisip, bigla niyang naramdaman ang matinding presyon. Sa kanyang harapan, may lumitaw na isang napakalakas na nilalang na naglalabas ng matinding aura. Tinanong ni Tang ang sarili, ang nasa harapan ba niya ay ang tunay na katawan ng Emperor? Mas makapangyarihan at kahanga-hanga ang totoong emperador kaysa sa replika. May kakaibang karisma at kadakilaan ito. Yumuko si Tang bilang paggalang. Hindi nagpakita ng galit ang emperador sa kanyang pagdating, kalmado lang ito at mukhang madaling lapitan. Pinuri niya ang talento ni Tang at tinanong kung paano niya natutunan ang kanyang mga kasanayan, dahil sobrang dalisay ng kanyang bloodlines na tila hindi kinopya kundi ginaya ang orihinal na kapangyarihan. Sumagot si Tang na hindi niya alam ang proseso ng pagkakamit ng kasakdalan sa kanyang kasanayan, maaaring dahil sa kanyang espesyal na kakayahang mag-imbak ng bloodline powers matapos matuklasan ang mga ito. Gayunpaman, mas mababa ang kalidad ng mga nakaimbak niyang bloodlines kumpara sa replika ng emperador, kaya hindi niya itinuturing na malapit siya sa status ng dakilang emperador. Nagpahayag ng paghanga ang emperador na kahit siya'y omnipotent, hindi niya direktang nakikita ang bloodlines ni Tang. Ang nakikita niya lang ay ang mga atake na isinasagawa gamit ang espiritual na kapangyarihan. Hindi pa siya nakakita ng tao na kayang gamitin ang lahat ng kasanayan sa espiritual na kapangyarihan sa halip na tunay na bloodline powers. Bukod sa mga positibong bagay, itinuro rin niya ang ilang kahinaan sa kakayahan ni Tang sa labanan. Kailangan pang hasain ang kanyang lakas. Binigyan siya ng 2 regalo at sinabihan na bumisita muli sa Crystal Palace kapag malapit na niyang maabot ang God level. Nangako ang emperador na paprotektahan siya sa pag-breakthrough. Labis na ginhawa ang naramdaman ni Tang nang matanggap ang 2 regalo, sigurado siya na magiging maayos ang lahat. Wala pa ring puot na ipinapakita ang emperador, na nangangahulugang wala siyang problema sa kapangyarihan ni Tang. Malamang hindi rin niya napansin na ang kapangyarihan ni Tang ay mula pa sa kanyang pre-incarnate life. Biglang tinanong ng emperador si Tang tungkol sa kakayahan niyang kontrolin ang tubig. Natahimik si Tang, hindi niya masabi ang totoo na ito'y dahil siya ay Ocean Lord. Mabilis siyang gumawa ng sagot.
isang birth gift raw ito at mula pa sa kapanganakan ay kaya niyang kontrolin ang tubig. Kahit walang gaanong katwiran, nagtiwala ang emperador sa kanya. Matapos malinis ang lahat ng katanungan tungkol sa talento ni Tang, ibinigay sa kanya ang 2 tokens. Ang una ay isang crystal mirror na may 9 na gilid, kumakatawan sa dangal at kadakilaan ng Crystal Palace. May kakaibang kakayahan itong kopyahin ang bloodline ng isang tao, ngunit maaari lamang gamitin isang beses, kaya pinayuhan niya si Tang na gamitin ito ng maingat. Ang pangalawa ay isang malaking itlog na inaalagaan mismo ng emperador. Tinukoy ito bilang pangalawang pagsubok ni Tang. Kapag ito ay napisa, magiging responsibilidad ni Tang ang pangangalaga nito. Kung may mangyaring masama sa itlog, siya ang mananagot. Pinayuhan siya ng emperador na protektahan ito hanggang maabot niya ang god level. Kung hindi niya magampanan, kamatayan ang kanyang kapalaran. Labis na nalito si Tang at hindi niya maintindihan ang dahilan, ngunit hindi niya ito tinutulan, pumayag siya at nangako na gagawin ang kanyang makakaya. Pinayagan siyang umalis sa palasyo nang hindi na ginugugol ang lahat ng oras sa tuktok. Mabilis na nakababa si Tang sa paanan ng bundok. Nang makarating siya, huminga siya ng maluwag, muntik na siyang mamatay. Ngunit nakatanggap siya ng 2 token, hindi biro ang makuha ang mga ito mula sa Crystal Palace. Ngayon ay sapat na ang kanyang token upang maging ligtas sa Grand Coliseum. Nagpasya siyang huwag na munang bumisita sa iba pang palasyo at ilaan ang oras sa pagpapalakas ng kakayahan. Habang abala sa kanyang mga iniisip, hindi na maalaya ni Tang na narating na niya ang exit gate ng bundok. Naghihintay na si Gu Li, sabik na iulat ang kanyang progreso. Nagtagumpay siya sa 2 laban ngunit naubos ang stamina sa 3 antas. Masaya si Tang sa tagumpay ng kaibigan at ipinaalala niya na mula sa 3 antas ay may 3 replika. Hindi niya maipaliwanag kung paano niya natalo ang 9 na replika, kaya nagsinungaling siya at sinabing natalo siya sa 3 replika. Matapos ang pag-uusap, sumakay sila sa karwahe at sinundo ang iba pang miyembro ng grupo. Samantala, sa loob ng Crystal Palace, nakikipag-usap ang Crystal Demon Emperor sa isa sa kanyang kasamahan. Ang usapan ay tungkol sa pagiging karapat-dapat ni Tang sa Crystal Palace. Bagaman kahanga-hanga ang kanyang kasanayan, tao lamang siya, at bihira para sa mga tao na maging compatible sa mga demon at monster. Subalit hindi lamang ang bloodline power ang humatak sa emperador, kundi pati ang mabuting personalidad ni Tang. Ang dahilan ng kanyang pagpasa sa pagsusulit ay ang kanyang katapatan sa kaibigan, hindi niya handang iwan ang kaibigan at itinaya ang kanyang buhay para rito. Bukod sa katapatan, may iba pang kahangahangang katangian si Tang, kaya niyang gamitin ang higit sa 3 bloodline powers ng sabay-sabay. Dahil dito, perpekto siya na maging miyembro ng Crystal Palace. Ipinagmamalaki ng emperador ang kanyang desisyon, ganoon din ang kanyang kasamahan. Bumalik ang eksena sa hotel na tinutuluyan ng grupo. Umupo si Tang sa kanyang kama, tiningnan ang 2 token, at pinag-isipan kung bakit siya binigyan nito. Napagtanto niyang ito ang pagkakataon upang mas mapalapit sa kanyang pangarap, isang hakbang patungo sa kanyang tunay na layunin. Matapos ang malalim na pag-iisip, inilagay niya ang 2 regalo sa safe at natulog. Kinabukasan, lahat maliban kay Tang ay nagtungo sa kani-kanilang bundok. Nanatili si Tang sa hotel, ayon sa kanya, nakuha na niya ang lahat ng kailangan mula sa mga palasyo. Pagkatapos makaalis ng kanyang mga kasama, tinawag niya si Mayor Zhang upang talakayin ang susunod na hakbang. Nagulat si Mayor Zhang nang malaman na nakuha na ni Tang ang 3 token sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit binago ni Tang ang paksa at tinanong siya tungkol sa headquarters. Ayon kay Mayor Zhang, maayos ang takbo doon. Dahil nakamit na niya ang god level, hindi na siya pinipigilan at isa na siya sa nangungunang mandirigma ng organisasyon. Sinabi rin ni Mayor Zhang na babalik siya sa Kerry City kapag natapos na niya ang kanyang misyon sa Ancestral Court. Nabanggit ni Tang na nais niyang bumalik sa Kerry City ngunit kailangan muna niyang manatili sa Ancestral Court, bukod sa team battle, may iba pa siyang dapat gawin. Ipinahayag din niya na sa mga susunod na araw ay magbubukas ang Lingxi Chamber of Commerce, at plano niyang ibenta doon ang Spirit Fusion Array. Kailangan niya ang tulong ni Mayor Zhang para rito. Sa mga sumunod na araw, hindi na umakyat si Tang sa ibang palasyo. Nanatili siya sa hotel at tinuruan si Mayor Zhang kung paano gumawa ng array.
Ang iba niyang mga kasama ay nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Walang nakarating sa tuktok, ngunit marami silang natutunan. Halimbawa, si Cheng sa Immortal Holy Mountain, halos mamatay sa blazing flame ngunit nailigtas at napolish ang kanyang bloodline power. Si Wu Bangji naman, sa Endless Holy Mountain, malapit na sa tuktok at natutunan ng maayos ang ice element. Paglipas ng ilang araw, pumunta si Tang at Mayor Zhang na ngayon ay nakadisguise bilang Master Lu sa Lingxi Chamber of Commerce, kung saan ay sinalubong sila ng Vice President ng ahensya na si Xu Ziren. Inanyayahan silang pumasok at naupo sila sa lounge habang umiinom ng tsaa, sa kanila tinalakay ang mga opisyal na usaping pangkalakalan. Sinabi ni Ziren na matagal na niyang hinihintay si Master Lu upang maisara ang kasunduan sa negosyo. Naikwento na noon ni Tang kay Ziren ang tungkol sa Peking Master upang makuha ang kanyang tiwala, kaya sa huli ay hiniling niya kay Mayor Zhang na gumanap bilang Master Lu. Mahusay ang naging pag-arte ni Mayor Zhang. Inilarawan niya ang sarili bilang isang matanda, seryoso, at istriktong lalaki na hindi mahilig magsalita ng walang kabuluhan. Dumiretso siya agad sa pangunahing paksa. Iginagalang siya ni Ziren bilang isang tunay na mayamang matandang eksperto at nangakong tutuparin ang anumang kahilingan o pangangailangan niya upang maisara ang kasunduan sa array. Sinabi ni Lu na simple lamang ang kanyang hinihingi, kapalit ng pakikipagkalakalan sa kanilang mga array, nais niyang ang chamber ang maging pangunahing sales channel. Tungkol naman sa delivery, hiniling niyang may hatid ang mga produkto ayon sa kanyang schedule, at siya rin ang magtatakda ng presyo. Pinili niya si Tang bilang kanyang tagapamagitan at sinabi na tuwing weekends lamang sila magiging available para sa mga transaksyon. Bagamat walang kapintasan ang pag-arte ni Mayor Zhang bilang Lu, nagsimulang magduda si Ziren dahil sa medyo mayabang na asal nito. Upang alisin ang kanyang pagdududa, iniabot ni Lu ang Sword Saint Token bilang patunay. Nang makita iyon ni Ziren, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at tuluyan niyang pinagkatiwalaan si Lu bilang kasosyo sa negosyo. Upang higit pang patunayan ang kanyang kakayahan, ipinakita pa ni Mayor Zhang ang paggawa ng Spirit Fusion Array Disc. Ito ang dahilan kung bakit itinuro ni Tang sa kanya ang Spirit Fusion Array, upang may handa siya ng maayos sa papel na kanyang ginagampanan. May isa pa silang layunin, dahil kailangan ng pera ng kanilang koponan. Sinabihan ni Tang si Lu na banggitin na tila aksidente sa pag-uusap na siya ay nag-aaral ng array ng bloodline powers, na nangangailangan ng malaking pondo at materyales. Kung sapat ang talino ni Ziren, mauunawaan niya ang pahiwatig at tutulong sa pagpopondo. Ngunit naging alanganin si Ziren nang mabanggit ang pera. Agad na naunawaan ni Lu ang kanyang reaksyon at tuluyan ng inilahad ang lahat ng peking impormasyon tungkol sa bloodline array. Nagkunwari siyang bihasa sa larangang iyon base sa kanyang limitadong kaalaman. Ipinaliwanag niya na ang Bloodline Power Array Disc ay nagpapahintulot sa gagamit na agad magkaroon ng kapangyarihang nakapaloob sa disc. Dahil patuloy pa ang kanyang pananaliksik, kaya lamang niyang gumawa ng mababang antas na Bloodline Array Discs. Bilang patunay, mabilis siyang gumawa ng simpleng array gamit ang bloodline ng Spirit Clan at iniabot ito kay Tang. Ginamit ni Tang ang disc upang lumabas ang kapangyarihan Blue Silver Emperor. Nang masaksihan ito, napaisip ng malalim si Ziren. Nakita niya itong perpektong produkto para sa kanilang Deer Clan, na mahina sa labanan. Ang disc ay nagbibigay daan upang makagamit ng iba't ibang bloodline powers, eksaktong kailangan ng kanilang clan. Dahil dito, tuluyan ng naengganyo si Ziren. Bumalik si Lu sa usapin ng pondo. Ipinaliwanag niyang hindi pa ganap ang kanyang eksperimento dahil nangangailangan ito ng mamahaling materyales at mataas na uri ng dugo. Ipinahayag niya ang pag-asang ang Lingxi Chamber ang magbibigay ng kinakailangang materyales. Hindi niya hinihingi ang pera bilang donasyon, nais niya itong kapalit ng kikitain mula sa bentahan ng array discs. Pagdating naman sa dugo, mas magiging matagumpay ang eksperimento kung makakakuha sila ng dugo mula sa Heavenly Spirit Emperor o sa dakilang Demon Emperor. Nais tumulong ni Ziren, ngunit hindi siya makapagdesisyon mag-isa. Sinabi niyang ipapaabot niya ito sa kanyang master at hahayaan itong magpasya. Ang Blue Silver Emperor Array Disc ay ibinigay kay Tang dahil kakailanganin niya ito sa Grand Coliseum. Tinapos ni Ziren ang pagpupulong sa pagsasabing kay Tang na niya idadaan ang iba pang usapin, dahil wala nang dapat gawin si Lu. Agad siyang nag-teleport pa uwi,
Matagumpay na napaglaruan ni Tang at Mayor Zhang si Ziren, iyon mismo ang planong matagal na nilang inihahanda. Nagkunwari silang may programa ng pag-aaral upang masulit ang kanilang kasunduan sa negosyo. Matapos umalis ni Mayor Zhang, muling tiniyak ni Ziren kay Tang na susuportahan siya ng Lingxi clan sa laban. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang iba ang mga patakaran ng Grand Coliseum kumpara sa Kerry City. Isa itong malawakang labanan, at lihim ang eksaktong lokasyon. Ginaganap ito sa isang lugar na tinatawag na Hell Garden, na hindi naaabot ng mga karaniwang tao. Sa bawat labang ginaganap doon, higit sa 50% ng mga kalahok ang namamatay. Habang unti-unting inilalahad ang impormasyong iyon, lalo pang kinabahan si Tang, hindi niya inakalang magiging ganoon kahirap at kalupit ang kompetisyon. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.